Hello mga ka-hunter, Philippine Coin Hunter nga pala. So ito na naman tayo guys sa ating share nating collection at the same time isasabi tayo ng totoong presyo base sa ating karanasan. So balik tayo dito sa ating tatalakayin na collection guys. Ito yung 5 peso na new design series. Dito bilhin natin dito guys, UNC condition po ito, no fold pero may stain siya. Yan yung mancha niya. Bili po natin is 50 pesos lang. So marami to guys, nasa 10 piraso din binili ko nito. Ayan. So hindi siya ganun ka ganda ang kondisyon niya kasi nga may stain, may mancha. Sa 50 pesos okay lang din basta kasi noon gusto ko lang magkaroon. Ayan, kahit anong condition, minsan nagkakamali din tayo sa pagbili. Sa 50 guys, mahal to kasi yung mga kasamahan niya maraming stain. Tapos ito may stain din. So sa 50 mahal ito. Dapat siguro ngayon ang presyohan lang nito dapat nasa 35 lang. Nasa ganung presyohan lang dapat. Pero yun nga, minsan pag wala, naghahanap tayo tapos wala talaga tayong mahanap na iba tapos may biglang mag-post, ayan, minsan napapabili din tayo bigla. Kumbaga biglaan lang din talaga. Ganun lang po talaga yung sa pangongolekta minsan. Nawawaw, nawawaw mali ka. Nagkakamali din tayo sa pagbili. So dito sa signatory guys, di natin mabasa kung kaninong signatory yan kasi walang pangalan nakalagay. Pero kasi yung mga mahihilig talaga sa banknotes, nag-ano yun sila guys, nagbabay signatory. Kumbaga sa ganitong banknotes marami pong naglabas, iba-iba yung mga nakapirma. Iba-iba rin yung mga presyohan nun. Kaya itong coin na ito yung hawak natin is napaka-common lang siguro nito kaya mura lang. Yung iba di natin alam yung presyohan nun guys kasi nga hindi tayo mahilig. Kasi tayo na collector, ako mahilig lang ako sa common tapos uncirculated condition. Doon lang po ako nahihilig. Doon lang ako masaya. Kaya yun lang din yung mai-share ko sa inyo. Pero yung mga signatory, mga ganon, wala po tayong idea kung magkano yon. Pero for sure, mas iba yung presyohan nun. Tapos condition din guys, titingnan nyo rin yung condition ng coin, ng hawak nyong banknotes kung ganito ba kakaganda. So dito na lang kayo magbabase na binili natin to ng 50. Tapos UNC condition, walang fold, walang damage sa gilid, sa kanto, wala. So 50 pesos lang. Kung yung sa inyo, kung may barag-barag yan or may mga damage na, siyempre mas mababa na yung halaga. Tapos pag magbenta kayo, mahirap po magbenta pag pakunti-kunti lang yung binibenta natin. Kumbaga sa buy and selling kasi kailangan mo i-establish muna yung pangalan mo bago ka makabenta talaga. Mapahirapan din talaga mag-retail doon guys sa group, lalo na pag bago pa lang yung pangalan mo or bago ka pa lang. Kung magbibenta ka, nakakabenta mo lang, syempre walang gaanong magtitiwala sa inyo kasi alam naman natin sa online maraming scammer. So hindi sila basta-basta magtitiwala. So para mag-gain mo yung tiwala nila, number 1, ayan, bibili ka din sa mga legit seller. Para kung may ibibenta ka man, o sila din yung magsasabi na legit ka, yung mga pinagbibilhan mo. So mahirap din po talaga sa mundo ng pangongolekta ng pera guys, sa pag mag-buy and sell ka kasi nga yun, number 1, walang basta-basta magtitiwala sa'yo. Aabutin po talaga ng taon bago ka makapag-establish ng pangalan mo. Yun ang napapansin ko sa mga reseller. Tsaka ako kasi ako din nakapag-try na din ako magbenta. So konti lang din naman yung coin ko kaya parang tinamad din ako magbenta doon. So masaya naman tayo na yung collection natin hawak nun din natin. So hindi ako gaano nagpo-push ng magbenta. Pero nasa mindset ko na, nasa isip ko na pagdating ko ako ng 60 years old, doon na ako talaga magbibenta, mag-umpisa. Lahat ng collection ko, ibibenta ko na siya lahat. As in lahat. Kasi syempre, naman yun, 60 na tayo nung kumbaga retirement na natin yun. Retirement na natin, money yung collection natin. So, kumbaga yung pera na collection natin ngayon, iniisip ko siya as investment na binili natin siya ng 50 halimbawa
10 years from now, siguro pwede natin mabenta ng 100. So, di ba malaking bagay na rin na natuwa na tayo na nagkaroon tayo ng ganitong pera, at the same time, kumita pa tayo. So, ganun ang isip ko sa mga collection natin. Kaya nga lang, kailangan din natin silang alagaan. Ilagay natin sa tamang lagayan para hindi masira yung kondisyon niya. Kasi yung kondisyon talaga ang number 1, pagbabasihan sa presyo ng ating mga koleksyon na pera. Ayan, maraming salamat sa panonood. Philippine Coin Hunter nga pala. Happy hunting everyone. Paalam. God bless. Bye-bye.